Ang nasa harapan natin ngayon ay ang Yamaha Racing Blue Standard version. At meron tayong good news para sa isang motor na to dahil tinanggal na ang isa sa kinaiinisan ng marami, ang Y-Connect. Wala na siyang Y-Connect kasi ang Y-Connect kasi maganda sana ang kanyang features, maganda ang kanyang motibo para sa mga bagong motor ng Yamaha dahil sa pamamagitan ng Y-Connect pwede mo nang makita sa cellphone mo ang buong status ng motor mo, makikita mo kung meron ba kailangang palitan kagaya ng change oil at kung ano-ano pang mga maintenance sa kailangan makikita mo sa cellphone mo. Yun nga lang, isa sa problema sa Y-Connect na yan ay nakaka-drain talaga siya ng battery. Napakadelikado kasi talaga kapag na-drain ang battery para sa isang fuel injected na motor dahil malaki ang posibilidad na masira din pati ang ECU nito. At kapag nangyari yun, isang malaking gastos. At ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano na lang ba itong Yamaha Aerox 155 standard version na ito. Titingnan na rin natin kung magkano ang kanyang down payment at ang magiging monthly installment mo. Bago ang lahat, nandito tayo ngayon sa Motor Trade San Roque Branch, Iriga City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang napakapoging Yamaha Aerox 155 standard version color race blue. So yun guys, kagaya ng sabi ko kanina, ito ay standard version. At kapag ka standard version, ito ay disusi, hindi siya nakakiles. At ito ay walang ABS o anti-lock braking system. Pero maganda naman dito, mas abot kaya ang presyo nito kumpara dun sa ABS syempre. Anyway, pagdating sa makina nito, ito ay 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio ay 11.6:1. Fuel injected and powered by Blue Core technology at meron pa itong VVA o variable valve actuation. Ang maximum power nito ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. At pagdating sa performance ng Aerox, hindi ka talaga mabibitin at marami nang nakapagpatunay kaya naman sobrang dami na rin talagang bumibili ng Yamaha Aerox dahil mabilis talaga ang scooter nito. Design for sport ito. Kaya kung mapapansin natin sa kanyang forma, napaka-aggressive and sporty talaga. At ang maganda pa sa motor na to, maganda ang kanyang handling. Malaking bagay na rin kasi talaga na malalapad ang kanyang gulong. Ang sukat kasi ng gulong nito dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14 at naka-tubeless na yung mga yan. Ay, diba malalapad ang kanyang mga gulong kaya mas stable talaga ang motor na to. At sa kanyang forma, design for aerodynamic talaga. Kaya kahit malakas ang hampas ng hangin, hindi ito basta-basta maapektuhan ng malakas na hampas ng hangin or meron tayong nakakasabay na mga malalaking truck, hindi siya basta-basta maapektuhan. Hindi ka basta-basta gigewang-gewang. Pagdating din kasi sa timbang nito, hindi rin naman siya ganun kagaan, hindi rin siya ganun kabigat. 122 kilos lang ito. Sa preno naman nito, naka-disc brake sa harapan at sa likuran naman ay naka-drum brake. May mga nagsasabi na sana ginawa na rin disc brake ang preno nito sa likuran dahil mahina daw ang drum brake. Pero para sa akin okay lang kahit naka-drum brake ang likurang preno nito. Dahil sa mga emergency stop naman, kailangan naman talaga mas malakas ang pagpreno natin sa harapan kumpara sa likuran, diba? So okay lang yan kahit na naka-drum brake ang kanyang likuran. Sa suspension naman ito, naka-telescopic fork ito dito sa harapan at sa likuran naman ay naka-dual shock. At ang maganda sa motor na to, ayan, sa harapan lang ang kanyang tangke kaya kung magpapagas ka, hindi mo na kailangan buksan ang upuan mo at malaki rin ang kanyang fuel capacity, 5.5 liters. Kaya kung maglo-long ride ka, matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina dahil malaki na rin yung 5.5 liters. At matipid ito sa gasolina dahil nga ito ay fuel injected. Kumukonsumo lang ito ng 40 to 43 km per liter depende sa riding habit mo. At dahil nasa harapan ng kanyang tangke, walang kaagawang space dito sa kanyang underseat storage. Kaya naman malaki ang kanyang storage dito. 24.5 liters at kasya dito ang isang full face helmet. At isa pa sa convenient feature sa motor na to, pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Yun nga lang yung kanyang bulsa dito sa harapan, napakaliit lang talaga. Mailalagay mo lang dyan basahan, mga barya-barya. Yung cellphone mo, hindi mo mailalagay dyan dahil hindi kasya. Kapag pinilit mo, pwede lang ito mahulog. Sayang naman. Then isa talaga sa nagpapaporma dito sa Yamaha Aerox, yung design ng kanyang headlight, naka-LED yan, very aggressive, napaka-modern, napaka-pogi talaga, kaya kahit sino talaga napapalingon. Kahit sobrang tagal na ng Yamaha Aerox talaga hanggang ngayon, napaka-pogi pa rin. Hindi pa rin nakakasawang tingnan, talaga nakaka-amaze pa rin talaga ang design ng Aerox. Ayun, diba? Meron siya dito ang DRL o daytime running light na parang paputol yung kanyang design, parang siyang may kilay na bukod sa dagdag forma, dagdag visibility pa, tapos matapang yung design ng kanyang headlight.
headlight. Yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa baba, naka bulb type lang yan, pero maganda sa kanya meron itong built-in hazard light. Then yung kanyang taillight naman maliit lang, very compact yung kanyang design, pero maliwanag ito dahil naka LED rin. At yung kanyang mga turn signal lights dito sa likuran, ayan, napaka-forma talaga, ay aggressive at sporty talaga yung kanyang disenyo. Then yung kanyang mga decal, simpleng-simple lang pero bagay na bagay, ang lakas makapogi ng dating. And meron siya dito nakalagay na 155, tapos Yamaha, tapos meron siya ditong emblem ng Yamaha, at ayan, paputol pa yung kanyang fairings dito, ayun, diba? Bagay na bagay talaga. Design for aerodynamic talaga itong Yamaha Aerox. Tapos dito naman sa gilid naka-highlights itong Miyu Aerox, tapos parang pa-X itong kanyang fairings dito. Then meron lang siyang dito mga maliliit na linings ng decal. At malapad yung kanyang upuan, kaya relax na relax ka talaga sa mahabang biyahe, mapang long ride man yan or mag-Philippine loop ka pa, relax na relax ka dito dahil malapad ang kanyang upuan. Yung nga lang, pagdating sa back ride, maraming nagsasabi na masakit daw sa likod umangkas sa Yamaha Aerox. Mas mabuti pa daw sa NMAX, komportabling umangkas. Siguro depende sa tao yan. Itong Yamaha Aerox kasi na to, medyo sport type siya, diba? Kaya medyo pa-sub-sub yung design ng kanyang upuan. Kailangan kasi kapag aangkas ka sa Yamaha Aerox na to, na talaga nakadikit ka sa driver or nakahawa ka sa kanya. Dahil kapag hindi ka nakadikit sa kanya, talaga mananakit ang katawan mo dahil pasub-sub yung kanyang design. Pagdating naman sa seat height nito, 790mm lang. Saktong-sakto lang ang kanyang seat height para sa mga average height. At ang maganda dito, mataas ang kanyang ground clearance, 145mm. Kaya siguradong hindi sasayad ang motor mo kapag mapadaan ka sa mga matataas na humps. Ang wheelbase naman nito ay 1350mm at ang kanyang overall length ay 1980mm. Ang width ay 700mm at ang kanyang height ay 1150mm. Pagdating naman sa presyo nito dito sa Motor Trade Yamaha San Roque Branch, Iriga City, ang kanyang SRP dito ay 124,000 pesos. And pwede mo siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 17,000 pesos at ang magiging monthly installment mo kung 12 months or 1 year ay 11,805 pesos. Kung 24 months naman or 2 years ay 7,045 pesos. Kung 36 months naman or 3 years ay 5,458 pesos. Then kapag updated ka magbayad, meron pa itong rebate na 200 pesos. Yan na yan. Meron ka ng Yamaha Aerox 155 color race blue na napaka-pogi at napaka-forma. Kapag ganito ang motor mo, siguradong maraming aangkas sa'yo mga chicks. Joke lang. Depende pa rin sa mukha yun. Ayan, wala na itong white connect na sakit sa ulo ng maraming naka-Aerox. Kaya sa mga bagong bibili ng Yamaha Aerox 155, hindi na kayo mangangamba na baka ma-drain ang inyong mga battery dahil sa walang kwentang white connect na yan. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa Yamaha Aerox 155 standard version? I-comment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.